Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At kay nagdang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming ngayon at kung kami Narito ang alipin ng Panginoon. magganap nawa sa Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami At ang salita ay nagkatawang tao. at nakipamuhay sa Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, langin mo kami ngayon at Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. nang kami maging dapat ang Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, Amen. luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para noong unang-una, ngayon Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating Reverend Father Douglas D. Ng Panginoon, umawi ng kagalakan, at tutugin ng gitara, at ang kahaya-hayang lira. Ipaninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo'y kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara, at ang kahaya-hayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan na trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya, mga makasalanay magsisi.
Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Tingin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Opo po. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Samuel kay Saul, "Pakinggan mo ang sinabi sa akin ng Panginoon kagabi." "Ano iyon?" tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, "Noong una, ikaw mismo ang nagpakilalang ikaw ay hamak. Ngayon, ikaw ang pangunahing sa Israel, sapagkat hinirang ka ng Panginoon at pinahira ng langis upang maging hari. Inutusan kaniyang lubusin ang masasamang bayan sa Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinaway ang utos ng Panginoon? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan sa Panginoon?" Sumagot si Saul, "Sinunod ko ang Panginoon. Pumunta ako sa pinupuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag, na hari ng Amalek, at nilipol ng mga Amalisita. Pinili ng mga tao ang pinakamainam na tupa at baka at hindi namin pinatay na kasama ng iba. Pagkos ay inuwi namin sa Gilgal upang ihandog sa Panginoon." Sinabi ni Samuel, "Akala mo ba'y higit na magugustuhan ng Panginoon ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam at katigasan ng ulo, tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat sinuway mo ang Panginoon, aalisin ka sa pagiging hari ng Kanyang bayan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang masunurin sa Diyos? Nasa gitna tayo pong lahat. Ang masunurin sa Diyos, Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga hain sa dambanay sinusunog. Bagaman ang turoy hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang iyong mga kawan. ang masunurin sa Diyos, din niya. Bakit niyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot, at ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Tugon, Ang masunurin sa Diyos, sa gitna niyang lugar. kahit ito ay ginawa, di kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y na magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko
na sa aking kain ay handog ng pasalamat, nagpupuring walang maliw. Aking naman ililigtas ang lahat na masunurin. Masunurin sa Diyos, sasagipin niyang lubos. Tumayo po ang lahat. Hallelujah, Hallelujah. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseyo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseyo, ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi?" Sumagot si Jesus, "Makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Opo po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes para sa ikalawang linggo ng karaniwang panahon. Ang isang matingkad na nilalaman ng ating po mga pagbasa sa araw na ito at sana po ay mapagnilayan natin mabuti, ay ang salitang masunurin. Sabihin nyo nga po, masunurin o obedience. Ito yung isang bagay na mahalaga para sa Diyos na dapat ginagawa ng tao. Dahil sa pagsuway, dahil sa hindi pagsunod ng unang tao, sa kwento natin sa Biblia, sa unang aklat pa lang, sa Genesis, kaya nagkasala ang tao hindi dahil sa pagkain ng prutas o nung ipinagbabawal, kundi sa pagsuway nila sa utos na huwag iyon kakainin. Hindi masama yung puno ng karunungan, kundi yung ang nagpasama sa kanila ay ang pagsuway. Kasi sinabi, wag ninyong kakainin ang bunga ng punong iyon. Nakukuha po ba? Kaya kayo, marami dito mga magulang, ang isa sa pinaka-aayaw ninyo ay yung pag nagbilin kayo, tapos hindi sinunod, pag uwi ninyo, nalaman ninyong hindi kayo sinunod, nagagalit kayo. Nagagalit ba o hindi? Kaya tingnan nyo po. Sa unang pagbasa, magaling yung ginawa ni Saul. Magaling eh. Sabi niya, sinunod ko naman ang utos ng Diyos. Lipulin sila. Kasi yun ang bilin ng Diyos sa kanya. Bilang hari, pangunahan niya ang pagsalakay at lipulin lahat ang sabi. Lipulin lahat. Pero anong ginawa ni Saul? Nagmarunong. Sayang kasi yung mga baka, mga asno,
Pinili naman daw, sabi, no? Pinili naman namin yung pinaka mahuhusay o pinaka malilinis at inuwi namin. Mayroon bang instruction ang Diyos na iuwi ang kung ano mang mayroon doon? Wala. Kaya lang, ginajustify ni Saul yung kanyang disobedience, no? Sa kanyang ginawa na sayang eh. No? Mapapakinabangan pa. So kasi pag sinabing sayang, mapapakinabangan pa, bakit? Ginugutom ba sila ng Diyos? Hindi ba kayang mag-provide ng Diyos para sa pangangailangan nila? At ang sasabihin pa nila, gagamitin namin sa paghahandog. Walang sinabi ang Diyos na kunin nyo yung mga alaga nila at ihandog nyo sa akin. Sa Ebanghelyo, ito rin naman yung isang nag-uubos no, ng panahon ng mga Pariseyo na puro sila pag-aayuno. Kaya nga, maging yung alagad ni Jesus, pinupunan nila, bakit kayo hindi nag-aayuno? Kami, nag-aayuno kami. Nag-aayuno nga, pero sumusuway naman sa Diyos. Lahat na lang ng pag-aayuno, paghihirap, pagpapahirap sa sarili, ginagawa nila. Ang sabi nga, sa tingin nyo ba, nagugustuhan ng Diyos ang ginagawa ninyo? Mas gusto ng Diyos na sumusunod tayo sa Kanya kaysa yung paladesisyon tayo na kung ano ang gusto nating gawin, kailangan magustuhan ng Diyos. Kung ano ang gusto nating gawin, dapat matuwa ang Diyos. Simple lang ang gusto ng Diyos, sumunod ka muna. Kaya sabi sa Salmon Tugunan, di ba? Ang masunurin sa Diyos, sasagipin niyang lubos. Yung pagtitiwala sa Diyos, no? Kaya nga, pag nagkakaproblema tayo, diyan masusubok, hanggang saan ba tayo susunod sa Diyos? Mawalan lang ng pera, kanino kumakapit? Sa pautang, sa Bombay. Nawawala yung pagtitiwala sa Diyos. Ikamamatay mo ba? Mas lalong ikinamamatay natin yung hindi pagsunod sa Diyos. Kaya kahit ano, hindi natin pwede, oh Lord, araw-araw naman ako nagsisimba. Araw-araw naman ako nagsiserve. No? Nagsiserve nga ako sa solidad eh. Pwede ka ba sabihin sa Diyos, Lord, araw-araw naman ako nagmimisa. Pero anong ginagawa ko pagkatapos sa labas ng misa? Sinusunod ko pa ba ang utos ng Diyos o iba yung buhay ko pag wala sa misa? Pag-isipan na mabuti, no? Kaya kahapon, lagi kong sinasabi, yung araw-araw nga tayo nagsisimba, pero yung pagsasama, hindi tama. Nagsasama ng hindi kasal. Araw-araw naman tayo nagsisimba. Pero ano ba ang gusto ng Diyos? Hindi magpakasal. Araw-araw naman tayo nagsisimba. Pero hindi naman inaayos yung buhay natin. So hindi nagtutugma. Tayo ang dapat sumusunod sa Diyos. Hindi ang Diyos ang dapat nating pasunurin sa kung ano at kung paano natin isa sa buhay ang araw-araw na buhay natin. Tandaan natin ulit, sabi sa Salmo, ang masunurin sa Diyos, sasagipin niyang lubos. Ibig sabihin, hindi niya ito pababayaan. Amen? Manalangin tayo sa Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa pinahahalagahan ng Ebanghelyo upang mapanibago ang simbahan at ang sandaigdigan. Ang ating pong itutugon, Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami.
ang simbahan, ang bayan ng Diyos, at ang mga pinunong lingkod nito, naway sundin ang udyok ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao sa ngayon ang laging napapanahong mensahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Sa mga pinagkalooban ng tungkuling pangangasiwa, paggawa ng batas, at paghuhukom sa lipunan, naway lagi nilang ilagay ang pangkalahatang kabutihan ng tao, higit pa sa ipinatutupad ng batas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat, naway maging bukas ang mga puso sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos kay Kristo sapagkat hit na mahalaga ito sa alimang sinaunang reliyosong kaugalian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat, naway maging mga daan ng mapagmahal na pag-aaruga ng Panginoon sa mga may karamdaman sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng kalinga at malasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang mga pumanaw, naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng Panginoon muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa, hihiling na ipagdasal sa misa. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Maupo po. Aming halay, itong at tinapay sa altar mo tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamat. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilan.
Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Rebecca, Conchita, Raimundo, Jenil na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw na may makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin, Diyos, pahayag natin ng lakas. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian
Ipagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakas. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa ngunit sa isang Katawan ng Kristo,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kami pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklorin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang. Amen. Saan po ang mga anak ni Raimundo at Ama naming mapagmahal, hinahabilin namin sa iyo sina Raimundo at Janil, Conchita at Rebecca na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pababayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang mga pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Alam sa inyo mga kapatid na pumanaw, mapasapiling nawa kayo ng pumpal. Ang pagpapala ng Diyos ay bakunin niyo sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Sa paraiso makikita muli tayo, samahan kayo ng mga santo. Kahit na may nauuna, tayo rin ay magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.